Sold arguments on transfer of PhilHealth's reserve funds to National Treasury. It holds a second Ano to? Di ba fully funded na yung National Treasury? Pinasa lang nila? round of oral arguments on a petition questioning the fund transfer of the state health insurer to the Treasury. Jackie Pascual reports. The financial record of the Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, took center stage at the second oral argument of the Supreme Court on the petitions filed against the 89.9 billion peso fund transfer from PhilHealth to the National Treasury. Ba't kaya nila tinanggal to? No? Ba't kaya nila pinapakailaman to kung meron na namang funds para sa National Treasury? Ba't nila kailangan kunin? Sinabi ba nila? Associate Justice Amy Lazaro Javier presented a 2021 report by the Commission on Audit showing PhilHealth has bigger liabilities than assets. Has PhilHealth paid all the recorded and Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims before it transferred the funds to Treasury? recognized claims? Your Honor, Before it transferred the funds to the Treasury. Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat given Hindi that lahat mababayaran. still at the hospital pa yung claims, Your Honor. Have you paid them all before funds were transferred to the Department of Finance? In a given time, Your Honor, there's Need funding para sa mga tatakbo. Ano yan eh, hindi naman natin siguradong ganyan. Pero ba't nila papakailaman yung ganito na napapakinabangan naman ng tao? we should have still claims na So unpaid, not unpaid po. all were paid, Yes, and po. yet you transferred the funds already. Yes, Your Honor. PhilHealth asserted that it has stable financial health and the transferred funds were surplus. On the concern, Your Honor, of the going concern of the corporation, I can safely say, Your Honor, that the corporation has that capacity to continue its Baka magsara tong PhilHealth na to. On the ongoing concern of the corporation, I can say the corporation has the capacity to continue its operation. Given the corporation has an investment portfolio enough to cover the requirements of the corporation in terms of benefit. corporation, Your Honor. Given that the corporation, Your Honor, has investment portfolio, Your Honor, enough to cover the requirements of the corporation in terms of benefit payment. Solicitor General Minardo Guevara also defended the fund transfer, adding that PhilHealth has even improved its services. There is no violation because that responsibility on the part of PhilHealth to make use of any excess over the reserve fund for the twin purposes of increasing benefit packages and reducing the contributions from the members. Hindi ko kasi alam kung saan nilang transfer na kung anong project. Something that can be implemented within the period of 10 years. Several groups meanwhile urged government to return the money to PhilHealth to be used to improve the country's healthcare system. Some of the petitioners also argued not only is the transfer illegal, 89.9 billion PhilHealth funds wag gawing pork barrel ng Pangulo. Oh shit. Direktang pondohan ang serbisyong pangkalusugan. Agree. Tama naman yan. Libre, komprehensibo at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Hindi kasi maintindihan kung ba't pa nila pinapakailaman yung bagay na gumagana naman. but the state insurer can't afford to give out any funds. Kukunin na naman nila. Nalala nyo nung time na kinapos yung budget na ng wala nang budget. Kaya kailangan ng mangutang nung time ng COVID. Ngayon nag-iipon yung PhilHealth para pag dumating yung mga ganong pagkakataon, mayroong budget. Tapos tatanggalan nila ngayon ng ganito. Kasi meron daw ipon. Po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para dun sa sinasabi nating reserve fund nito. So para natin masasabing excess, unused. So inefficient, hindi ginagamit. Pero hindi ibig sabihin excess. Now, unconstitutional yon, illegal sa amin. Wala kayong karapatan na gamitin at galawin yung perang kontribusyon ng mga manggagawa. Para Totoo lang yan. ilaan dun sa mga tinatawag na unprogrammed budget, unprogrammed na mga proyekto. 3 petitions were filed against the PhilHealth. Oo nga, may pera naman yung gobyerno. Ba't nila kukunin yung sa PhilHealth?
SC sold second round of oral arguments on transfer of PhilHealth's reserve funds to National Treasury. May pera naman sarili yung gobyerno, ba't kinukuha nila yung sa PhilHealth? Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil kinukuha nila yung sa PhilHealth, yung mga gagamit ng PhilHealth, mahihirapan silang magpa-approve ngayon kasi may reason yung PhilHealth na mag-reject and ituturo lang nila ay wala kaming budget ngayon kasi kinuha nila eh. Narekto. Anong narekto? Ano yan? Ralph Recto ba ang may ano nito? Nag-start? Di ko rin alam eh. Actually ngayon lang to ngayon, may kung hindi lang din na-open kanina sa stream. Di ko rin to malalaman eh. Pero parang yun. Ang akin dun kasi boss, kawawa naman yung mga tao na nagbabayad ng tax. Imagine mo ikaw, buwan-buwan ka nagbabayad ng tax. Yung anak mo nagbabayad ng tax. Tapos ikaw, ngayon ka lang kukuha or ngayon ka lang lalapit sa PhilHealth, hindi mo magamit. Kasi ang irarason sa'yo ng PhilHealth na wala silang budget ngayon or kulang yung budget nila kaya hindi nila ma-approve lahat. Kumbaga mahihirapan sa pag-approval. Si Ralph Recto ba may hawak ng Department of Finance? Hindi ko alam eh. Pero mga kandyan dapat di nila kinuha. Sobrang daming nangyayaring mali ngayon, boss. Buti akong Fund transfer calling it unconstitutional. But government has insisted the money were excess funds. Tingnan mo, tingin ko dyan eto tingin ko lang boss Darating yung time na magkakaroon tayo ng trending sa Pilipinas na topic na nare-reject lagi yung PhilHealth benefit nila. Feeling ko lang darating yung time na yun, hindi man this year o baka this year. Kung hindi man ngayong taon baka next year. Kaso kapag need insurance sablay, alin yun? Bagong Pilipinas. Alam, mahirap kasi magsalita about sa presidente, boss, pero can be used to support other government programs like paying healthcare workers. Meanwhile, health advocate Dr. Tony Liachon was also at the Supreme Court to file a petition questioning the zero subsidy for PhilHealth as indicated in the national... dapat talaga ibigay nila kahit may sobra kasi hindi naman nila malalaman yung next pandemic eh. Sigurado ba sila na hindi magkaka-pandemic next year? Magbitaw sila ng salita na okay lang yan, kunin natin to, wala namang pandemic next year, 100%. Bagong Pilipinas nga mas lumala. Budget. He said this move will further burden Filipinos who may need health services. Totoo yan. Ang hirap pa naman, hindi pa naman kamurahan sa atin yung Dahil mura pa rin compare sa iba. Pero hindi naman kasi mayayaman yung Pilipino eh. Na kaya nilang mag-avail lagi ng Kahit nga may kaya ka na dito, minsan manghihinayang ka pa magpa-check up kasi sobrang mahal pa rin ang isang check up. 2K, 2.5. Check up lang yun Arguments on the PhilHealth fund transfer issue is set on March 4. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Ang daming issue ng Pilipinas ngayon ang daming issue ngayon na na pinipilit nilang solusyonan na hindi naman makakatulong sa Pilipinas. Unang-una ito, tingin ko dito makakatulong sa mga Pilipino. Tingin ko lang pangalawa yung impeachment. Anong mangyayari pag na-impeach yung si Sara? Di ba ang nasusunod lang din naman talaga yung presidente? Anong reason para ma-impeach yung vice president? Dahil nagka-threat? Sabihin na natin nagka-threat. Yun, mali naman talaga Sara doon. Pero hindi ko alam kung threat yun Hindi naman tayo lawyer. Pero kung titignan nyo kasi medyo mas pangit tignan yung video call na yun, yung clip na yun. Okay lang yan, marami naman. Yan nga yung problema, boss Yung utang na loob, dyan nababaon lalo yung mga Pilipino, yung utang na loob na yan. Nabigyan ako nito ng 500, utang na loob ko yung boto ko dito. Meron tong magandang plataforma na gumagana pero ang daming sablay, pero kahit na, may utang na loob ako dito boboto. Politics sa Messi game. Basta kawawa talaga yung Pinoy, pre. Kung ako tatanungin, kawawa yung Pinoy. Sobrang kawawa. Dapat talaga, kung ako tatanungin, dapat isa lang talaga yung namumuno Yung mga big projects lang ng subway at railways sa iba't ibang area na bansa na zero budget this year. Tapos sililipat, nagiging unprogrammed funds. Mahalaga yung subway na yan kasi masyado ng traffic sa Metro Manila. Tapos nilipat ba nila sa unprogrammed funds? Ano ba yung unprogrammed funds? Para silang miscellaneous sa sa tuition na hindi mo malaman yung Pwede mong itanong pero ano ba yung unprogrammed funds? Hindi ko rin magets
Parang mas maganda pa ata maging communist sa Pinis. 500 lang nakuha pero ilang years magsasuffer. Totoo yan, pre. Totoo yan. Pero sa gutom na rin kasi ng mga tao yan, boss eh. Yung pagtanggap ng pera na yan. Pero ang akin lang, tanggapin nyo pero iboto nyo yung tama. Huwag kayong masyadong magkaroon ng utang na loob sa mga politiko kasi dapat sila yung may utang na loob sa inyo kasi kaya sila nakakapagbigay ngayon kasi naiboto nyo sila eh. Kunin nyo lang yung pera, walang problema doon kasi pera nyo naman yun. Eh actually may problema doon kasi vote buying yun kung bibenta mo talaga yung boto mo. Pero kung mukha siyang charity na namimigay lang ng pera, kunin nyo lang boss. Kunin nyo lang. Sayang din kasi lalo na't wala kayong makain. Wala kayong bigas. Kunin nyo lang boss pero iboto nyo yung tama. Huwag nyong i-fulfill yung purpose sila na kaya ka binigyan ng 500 para bilhin yung boto mo. Kunin mo lang and iboto mo yung tama. Yan ang problema sa Pinoy ipos. Di marunong matuto ba? Alam na nila yung background ng pagkatao eh. Jobless nga yan for 6 years naging presidente. Pinoto pa rin kaya di umuusap ang Pilipinas. Ano kasi boss eh? Kasi magsalita sa ganyan. Ayaw nila umasenso sa mga tao para madali lang kontrolin. Bigyan ng pera pag ganun nga boss. Ganun nga. Yung utang na loob talaga boss. Diyan nasisira. Pero sa ngayon boss, ang nakikita ko dyan, yung matatanda na lang eh. Yung mga bata ngayon kahit papano, mas alam nila yung dapat iboto. Mas alam nila yung dapat iboto talaga boss. Sa nakikita ko. Oh, hindi naman kayo mababantayan yan eh. Tsaka hindi nila pwedeng bawiin yun. At tsaka hindi nila mababawi yun if nakaboto na kayo. Tapos malalaman nila, hindi mo pala ako binoto, kanina 500. Hindi naman nila mababawi basta-basta yun. Pero yun lang. Bantayan natin to boss. Thank you sa nag-send nito boss ha. At least yun. Maganda yung topic.